Indeed, you are great and greatly to be praised. We bless your holy name, Lord God Almighty, creator of heaven and earth, the giver of life, the God who is more than enough, the God who is ever sufficient, the God who continues to work in our lives despite our misgivings. Opo, Panginoong Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa inyo sa pribilehyo na patuloy mong pinagkakaloob sa inyong mga anak para ikaw ay aming purihin at sambahin. Inaamin po namin na hindi kami karapat-dapat, na kami ay makasalanan, at kami ay humihingi ng kapatawaran. Wala po kaming kakayanan, Panginoong Diyos. Sino nga ba naman kami para pagtuunan mo ng pansin? Sino nga ba naman kami para patuloy mong ipagkaloob ang inyong kagandahang loob at pagpapala? Marumi kami, Panginoon. At sa oras pong ito, kami po ay humingi ng biyaya na linisin mo ang bawat isa sa amin. Salamat sa inyong anak na si Jesus na binigay mo para isakripisyo ang kanyang sarili para sa aming mga kasalanan. Hayaan mo, Panginoong Diyos, na patuloy ka namin dahilanin na sa aming mga puso ikaw ang aming itinataas. Maging sa pakikinig ng iyong salita, hayaan mo, Panginoong Diyos, na ikaw ay aming sambahin at dakilain. Mangusap ka. Ang iyong banal na Espiritu ang siyang kumilos sa aming kalagitnaan. Hayaan mo, Panginoong Diyos, na sa pamamagitan ng inyong sa mga salita ay mahubog ang aming buong katauhan upang kami ay mabago at maging katulad ng inyong anak na si Jesus Cristo. Maraming salamat, Panginoong Diyos. Ikaw ang mapuri, ikaw ang masamba, sapagkat sa iyo lamang ang karangalan, kadakilanan at kaliwalhatian sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Tayo po magpo. Good morning po sa ating lahat. Noong nakaraang linggo, ako po ay nagpakarga ng gasolina dito sa may Petron, Bukawkan. Diyan po ako lagi nagpapakarga ng gasolina. At nagulat ako kasi walang nakalagay sa kanilang price board. Wala. Sabi, ang nangyari, akala ko wala silang supply. Pero nung tinanong ko yung gasoline boy, sabi ko, ang nangyari, bakit nawala yung mga presyo dyan? Sabi niya, sir, hanggang 2 digit lang kasi yung price board na yan.
ngayon umabot na ng 3 digit. Kaya meron mas maliit, sabi niya sa may gitna, meron doon mas maliit. Naroon yung price. Aba, may 100. Grabe, ano? Ang mundo ngayon ay dumadaan sa crisis. Sabi nga ng mga pinuno ng mga bansa, maging ang World Economic Forum, ito raw ay hindi lang crisis, kundi poly-crisis. Ibig sabihin, marami magkakasunod, magkasabay-sabay ng mga crisis. Katulad ng climate change. Dahil sa climate change, nagkakaproblema sa produksyon ng pagkain. Sinamahan pa yan ng digmaan sa Middle East, kung saan isinara yung Strait of Hormuz na ilang milyong barilis ng langis ang dumadaan araw-araw para suplayan ang pangangailangan ng mga bansa. So hindi may iwasan tataas at tataas ang presyo ng petrolyo. Kasama na rin dyan, tataas ang pamasahe. Although sabi nila magtataas ng last week, pero hindi natuloy. Tataas na rin yung mga presyo ng iba pang bilihin. Di po ba? We are in a state of crisis. Pero sabi nga kanina ng ating MC, bilang mga anak ng Diyos, mapalad tayo. Di ba ba? Kasi kung merong crisis, Christ is. Si Kristo ang ating kasama. Si Kristo ang ating kapayapaan. Siya ang nagbibigay sa atin ng kalakasan. Siya ang nagpo-provide ng ating mga pangangailangan. Kaya, salamat sa ating Panginoon Diyos. Di ba ba? So, hanggang ito, sa huling 4 na verses ng Mark chapter 6, titignan po natin ang dalawang pangunahing idea. Una, recognizing Jesus. Pangalawa, responding in faith. At ang pamagat, encountering Christ. Encountering Christ, Mark 6, verses 53 to 56. So verse 53, when they had crossed over, they came to the land of Gennesaret and anchored there. Tumawid si Jesus kasama ang kanyang mga alagad. At pagdating nila sa Gennesaret, sila ay dumawong doon. Matatandaan na noong nakaraan, pagkatapos nagpakain ng Panginoon ng mahigit 5,000, ay pinasakay niya sa bangka ang mga apostles. Papunta saan? Bethsaida. Siya ay naiwan at siya ay nanalangin sa bundok. Ilang oras na nakaraan, ayon na sa mensahe na ating narinig, more or less 9 hours silang nagsasagwan. Pero hindi sila makagalaw-galaw. Nasa gitna pa rin sila. Bakit? Kasi malakas ang hangin. Pasalubong ang alon. At kapag ganun ang nangyayari, mahirap talagang umabante.
nagsagwan ka, one step forward, tapos aatras ka, two steps backward. Ganun ng ganun. Kaya nga, nung madaling araw na, nakita ng Panginoong Yesus, nasa gitna pa rin sila. At siya ay naglakad sa tubig. Hanggang sa halos malagpasan na sila. Pero nang sumakay siya sa bangka, umupa ang hangin. At sila ay nakarating sa Gennesaret. Konting background sa Gennesaret. Sa Old Testament, itong lugar na ito ay isa sa mga syudad na ibinigay sa tribo ng Naphtali. Mabasa po natin yan sa Book of Joshua. Ang daming pangalan nito bago naging Gennesaret ay Chinera. Binigay itong syudad na ito sa tribo ng Naphtali at ito ay isang magandang lugar. Ayon sa mga Bible scholars, ang lupa dito ay napakataba. At ito ay tinuguri ang Paradise of Galilee. Ito rin ay nakilala sa pangalang Garden of the Princess o Valley of Riches. Galing, ano? Dambak ng kayamanan. Nung nakaraang linggo sa Psalm 84, nabasa natin doon ang dambak ng luha. The Valley of Baca. Ngayon naman, the Valley of Riches. Kingdom. So nandito, dumaong ang Panginoong Yesus at ang kanyang mga alagad. Next verse. And when they came out of the boat, immediately, narinig nyo kanina yung ating MC? O nauli kayo, kaya hindi nyo narinig. Sabi ng ating MC kanina, panay ang immediately. At totoo, agad-agad, ang mga tao ay nakilala siya. The people recognize him. At yan ang unang katotohanan na ating titignan. Recognizing Jesus. Pagkilala sa Panginoong Jesus. Matanong ko kayo, kilala niyo ba ang Panginoong Jesus? Gaano ba kahalaga na makilala natin siya? Sa Old Testament, si Jeremiah chapter 9, verses 22 to 24, eto yung panahon na ang mga Israelites sa Judah ay nagpapackslide. Imbis na sumunod sila sa Panginoong Diyos, sila ay tumatalikod. Sinasamba nila ang mga Diyos-Diyosan. Ayaw nilang sumunod sa Diyos. Ayaw nilang kilalanin ang Panginoon. At sa verse 23, thus says the Lord, let not the wise man glory in his wisdom. Let not the mighty man glory in his might. Nor let the rich man glory in his riches. 24. But let him who glorifies glory in this, that he understands and knows me, that I am the Lord, exercising loving kindness, judgment, and righteousness in the earth.
For in this I delight. Ang sabi ng Panginoon, huwag ipagmayabang ng matatalino ang kanyang karunungan o ng malakas ang lakas niyang taglay, ni ng mayaman ang kanyang kayamanan. Ibig sabihin, huwag nating ipagmalaki kung anuman ang meron tayo. Kung may nais magmalaki, ang ipagmalaki niya ang pagkakilala at pagkaunawa sa akin. That He understands and knows me. Sapagkat ang aking pag-ibig ay hindi nagbabago. Makatarungan at matuwid ako. Ito ang ninanais ko. Dito ako nalulugod, sabi ng Panginoon. Kaya nga, ang Diyos mismo nagsasabi na gusto niya na makilala natin siya. At kung titignan natin yung Book of Mark, lahat ng ginagawa ng Panginoong Yesus mula sa umpisa nung siya ay nag-minister, pinapakilala niya kung sino siya. Sa New Testament, ito ang sabi ng Apostle Paul sa Philippians 3:8, I count everything as loss because of the surpassing worth of knowing Christ Jesus, my Lord. Sa Tagalog, ganito ang pagkakasalin. Itinuturing kong walang kabuluhan. Narinig na natin yung walang kabuluhan. Sa Old Testament, si Haring Solomon sa Book of Ecclesiastes, lagi niyang sinasabi, vanity of vanities, meaningless, walang kabuluhan. Walang kabuluhan ang kanyang kayamanan, walang kabuluhan ang kanyang karunungan, kahit na pagkarami-raming asawa, walang kabuluhan. At ito rin ang sinasabi ni Apostle Paul. Kasi sa mga unang verses dito, sinasabi niya na kung meron mang dapat magmalaki, meron din akong may pagmamalaki. Kasi ako ay Hebreyo ng mga Hebreyo. Jews among the Jews. Ako ay pinuli sa ika-8 araw mula nang ako'y sinilang. Ako ay naging Pariseo, kaya alam ko ang mga kautusan ng Diyos. Pinahirapan ko ang iglesia dahil sa aking pagiging masugid na tagasunod. Pero sinasabi niya sa verse 8, itinuturing kong walang kabuluhan ang lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga. Meron daw mas mahalaga. At ano yun? Ang pagkilala kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Ang lahat ng bagay ay pinalagay kong walang kabuluhan at itinuring kong basura. Grabe, ano? Yung mga achievements niya, yung mga nagawa niya bilang isang Hudyo, sinasabi niya na walang kabuluhan yan. Yan ay basura. Makamtan ko lamang si Kristo. Kaya nga ang tanong ko, kilala mo ba ang Panginoong Yesus?
Kasi nabanggit ko nga kanina, lahat ng kanyang mga ginagawa ay bilang pagpapakilala na siya ay anak ng Diyos. Yan ang makikita natin sa unang talata ng unang kabanata ng Book of Mark, the beginning of the Gospel of Jesus Christ, the Son of God. Natutunan natin na siya ay nagturo at yung mga tao ay namangha. Sinasabi nila, saan galing ang katalinuhan nito? Saan galing ang mga katuruan nito? Siya ay nagpagaling ng may sakit. Sa kanyang pagpapagaling, walang masyadong seremonya. Siya ay pumigil ng hangin at saka alon. At ang tanong ng kanyang mga alagad, sino ito? Bakit ang hangin at alon ay sumusunod sa kanya? Bakit ang kalikasan ay sumusunod sa kanya? Nagpatawad siya ng kasalanan. At yun na naman ang binatikos ng mga Pariseo. Diba sabi niya, kalapastanganan, blasphemy. Ang Diyos lang makakapagpatawad ng kasalanan. Pero kung tao ito, pinapatawad niya ang kasalanan. At binuhay niya ang patay. Dito ba? Lahat yun ay patotoo, ebidensya na siya na ang anak ng Diyos. Sa susunod na verse, yung mga tao nung nakilala nila ang Panginoong Yesus, sa verse 55, they ran through that whole surrounding region. Nagtakbuhan sila and began to carry about on beds those who were sick to wherever they heard he was. Kapag may narinig ka na dumating na isang celebrity, anong nararamdaman mo? Wala lang. Halimbawa, uy, dumating si Piolo Pascual sa tawag. Alatang hindi na masyado nanonood ng sina. Si Piolo Pascual pa ginamit. Pero halimbawa, ay dumating na sikat na tao. Anong gagawin mo? Di ba yung pagsasabi mo? Di ba magiging excited ka? Hoy, dali mo yung cellphone at mag-selfie tayo. Ganun ang nangyari dito. Nagtakbuhan yung mga tao. Excited sila. Kaya ang question ko, bakit kaya may mga Kristiyano na pagdating ng linggo, parang hindi excited? Parang nagiging burden na sa kanila na pumunta sa church. Naman to, gigising na naman at pupunta na naman sa church. Ang aga-aga, ang ginaw-ginaw. Masarap matulog. Pero itong mga tao to, walang telepono, walang internet. Pero kinuha nila ang mga may sakit. Nakahiga pa sa kanilang mga higaan. Sa ibang mga versions nila ay nakahiga sa paleta. At dinala nila yung may sakit sa kanya. Nakilala nila ang Panginoong Yesus bilang gumagawa ng himala. Bilang nagpapagaling ng may sakit. At yan ang ating pangalawang katotohanan.
they responded in faith. Ang galing ano? Nakilala nila siya. Oops! Si Yeshua! Si Yeshua! Tandaan natin mga Hudyo, mga tao ito. Kaya ang tawag, si Yeshua! Yung nagpagaling ng may sakit. Yung bumuhay ng patay, nagpakain ng mahigit 5,000 tao. At dinala nila yung may sakit. Dali niyo lahat yung may sakit. Mga paralitiko, yung mga bulag, yung mga pilay, yung mga nakaratay sa mga higaan, kahit yung mga lagnat, kahit masakit yung ngipin, dalhin niyo. Dahil sila ay nananampalataya na si Yesu Kristo ay kaya silang pagalingin sa kanilang karamdaman. Kaya sa verse 56, wherever he entered into villages, cities, or the country, saan man siya magpunta? Sa nayon, sa lungsod, sa probinsya, they laid the sick in the marketplaces and begged him that they might just touch the hem of his garment. Naalala niyo yung babaeng dinudugo ng 12 taon? Aba sabi niya, mahawakan ko lamang ang laylayan ng kanyang damit. Ako ay gaganahan. At yung balitang yun, nung siya ay gumaling, ay talaga namang kung saan-saan nakarating. Laylayan lang ng kanyang damit. Kaya ganun doon ang kanilang ginawa. They might just touch the hem of his garment. And as many as touched him were made well. Lahat ng mga nakahipo sa kanya ay gumaling. So, tignan niyo yung sequence. Nakilala nila ang Panginoong Jesus. At sila ay tumugon sa pamagitan ng pagdala ng mga may sakit sa Kanya. Recognizing Jesus leads to responding in faith. Kaya kanino ko pa tinatanong, ano ang pagkakilala natin sa Panginoong Jesus? Kasi may mga grupo na ang pagkakilala sa Panginoon ay dakilang guro lamang. So yun ang kanilang pagkakaalam tungkol sa Kanya. He's just a great teacher. Kaya pinapakinggan nila, binabasa nila ang kanyang mga katuruan. Yung iba naman sinasabi na siya ay propeta lamang. He is just a prophet. So tinitignan nila yung kanyang mga pangako. At yun naman ang kanilang sinusubaybayan. Pero tayo kaya? Gaano natin kilala ang Panginoong Jesus? Kilala mo ba siya bilang dakilang manggagamo? Kilala mo ba siya bilang provider ng iyong pangangailangan? Kilala mo ba siya bilang great healer? O kilala mo siya bilang Panginoon at tagapagligtas? Recognizing Jesus leads to responding in faith.
Siya si Joseph Chinalpan. Baka narinig na siya. Siya ay taga Tabuk. At ang kwento ng kanyang buhay, noong siya ay binatilyo, pinadala siya ng kanyang mga magulang sa syudad para mag-aral. Pero imbis na mag-aral, ang ginawa niya ay nagbulakbol. Siya ay napasama sa iba't ibang grupo na na-influensya ng mga bisyo hanggang sa siya ay makulong. Sa madaling sabi, hindi siya nakapag-aaral dahil sa siya ay nabilanggo. At nung siya ay pumunta sa Apayao, napasama naman siya sa grupo ng mga rebelde. Grabe, no? Hindi siya nakapag-aral, napasama pa siya sa mga rebelde. At nung nakita nila na siya ay masakasi, ginawa siyang commander. Ginawa siyang leader. Hanggang sa siya ay nahuli at nahulong na naman. Pagkaraan ng ilang taon, dinala siya sa NBP, New Bilibid Prison, o mas kilala sa Muntinlupa. Doon, sa Muntinlupa, siya ay nabigyan ng pagkakataon na mag-aral ng salita ng Diyos. Sumama siya sa theology class. Nag-aral siya. Pinag-aralan niya ang salita ng Diyos hanggang sa siya ay makagraduate. At nung siya ay nag-aaral ng salita ng Diyos, ito ang nakita niyang katotohanan. Sa John 8:32, you will know the truth, and the truth will set you free. Malalaman mo ang katotohanan, at ang katotohanan ang magpapalaya sa iyo. Ang question na ngayon, ano yung katotohanan? Di ba? Ano yung katotohanan na magpapalaya sa akin? At dinala siya ng banal na Espiritu sa John 14:6. Na yung katotohanan yun ay hindi pala bagay o kaalaman, kundi isang tao. Hindi lang tao, kundi Diyos na nagkatawang tao. Kasi sa John 14:6, Jesus said to him, I am the way, the truth, and the life. Si Jesu Kristo ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. No one comes to the Father except through me. Nung nalaman yun ni Joseph na ang katotohanan pala ay si Jesu Kristo, pinag-aralan niya si Jesu Kristo, kinilala niya kung sino si Jesus. Dahil si Jesu Kristo ang magpapalaya sa kanya. At tunay nga, pagkaraan ng ilang taon, siya ay napalaya. At siya ay naglingkod sa Panginoon. Siya ay naging pastor. Kilala siya sa pangalan Joshua. Pastor Joseph Chinalpan. Pastor ng All Tribes Ministry. Nakilala niya ng lubos ang Panginoong Jesus. The way you recognize Jesus will shape how you respond in faith. Ang paraan ng pagkakilala mo kay Jesus ang uhubog ng iyong pagtugon ng pananampalataya. Kaya gaano kakilala ang Panginoong Jesus? Kilala mo siya
bilang Panginoon at tagapagligtas? Ang tanong, bakit walang pagbabago na nakikita sa iyong buhay? Kilala mo siya bilang Panginoon at Diyos? Bakit hindi ka naglilingkod sa Kanya? Bakit hindi mo siya siniseryoso? Hihintayin mo ba na magkaharap kayo at tatanungin ka niya? Kung kilala mo siya bilang Panginoon, bilang tagapagligtas, bilang namatay sa krus para sa iyong kasalanan, bakit ang hirap mong magpatawad? Bakit yung mga binibitawan mong mga pangako na magsisilbi ako, maglilingkod ako, pagkaraan ng ilang linggo, nawawala na? The way you recognize Jesus will shape how you respond in faith. Kaya nga sa mga tao na nakakilala sa Kanya, tinanggap siya, meron silang destinasyon na inihanda. Heaven is a place for people who accepted Jesus. Kapag kinilala mo siya bilang Panginoon at tagapagligtas, meron siyang pinangakong lugar para sa iyo. Pero, kung itinanggi mo siya, pag nireject mo siya, then hell is a place who rejected Jesus. Kaya mahalaga ang pagkakilala natin sa Kanya. So, Mark 6:53 to 56, recognizing Jesus and responding in faith. Encountering Christ. Kaya nga patuloy ang pag-imbita namin sa bawat isa sa atin na mag-attend ng Encounter God Retreat. Itong darating na April 3 and 4. Kasi diyan po natin makikilala ng gusto ang ating Panginoon. Ano ang ginawa niya para sa atin? Ano ang minanais niya para sa atin? Paano natin magagamit ang ating buhay para sa Kanyang kalwalhatian? Tayo po yung ito at tayo po yung dalangin. Ama namin Diyos, maraming salamat po sa inyong salita. Sa mga katotohanan na amin pong natutunan ngayong umaga ito, na napakahalaga ang pagkilala namin sa inyo. At kasama ni dyan ang pagtugon namin bilang pananampalataya sa inyong anak na si Jesucristo, na ito ay may panghabang panahon na kailangan namin, na ito ay may mga eternal consequences. Dalangin ko po, Panginoong Diyos, ng bawat isa sa amin ay magkaroon po ng kagutuman at kauhawan na ikaw ay kilalanin sa pamamagitan ng pagbabasa ng inyong mga salita. Sa pamamagitan ng pakikinig ng mga mensahe, sa pamamagitan ng pananampalataya.
Bigyan mo kami, Panginoong Diyos, ng puso na tumugon sa inyong panawagan na ikaw ay aming paglingkuran, na ikaw ay aming purihin at sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Na sa iyo namin isuko at ipagkatiwala ang aming buhay. Dalangin ko po na patuloy niyo po ipaunawa ang mga katotohanan ito sa aming buhay. Tulungan mo kami, Panginoong Diyos, upang bilang isang iglesia ay may pagkaloob namin sa inyo ang nararapat na karangalan, ang nararapat na pagpuri at pagsamba. Pagkay sa inyo po kami, hayaan nyo ng iglesia nito ay patuloy kang makilala, patuloy na maglingkod sa inyo, patuloy kang itaas at dakilain bilang Hari, Panginoon at Diyos ng aming buhay. Maraming salamat po. Ito po ang aming samod dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen.